Hey mga kanelish, work with me, 2 clients for today. So, ito yung first client ko. So, magkapatid sila. So, ito yung first client ko. First time na magpapasoft gel extension. So, kinakat ko muna yung free edge niya. Pero, kapag nagkatay nito, huwag natin pupudpudin. Then, ito yung open ko lang yung cuticle niya para mas madali siyang tanggalin. Then, after ko i-open yung cuticle area niya, yan, kailangan ma-open siya para mas madali siyang tanggalin. Then, after nyan, ikakat na natin yung yung pinaka-pocket dun sa cuticle niya para mas maganda siyang tignan at malinis siyang tignan. Tapos, kung gusto mo pa yung next month, depende pa rin sa'yo. Kasi, yung hinahawakan ko namang nails, hindi naman yung nilipis talaga na literal. Kasi hindi naman bara-bara gawa ng After ma-open yung cuticle niya, so ibabuff ko siya, gamit ko tong nail bit na to na 180 grit. So, pag nagbabuff tayo guys, so dapat light lang. Kasi, kapag sobra yung pagbabuff, magkakaroon ng damage ang nail plate ni client. And mawawala din yung niya, natural apex niya. So, dapat light lang. So, tatanggalin lang natin yung oil din sa cuticle. Then, after nun, yan, mag-aano na ako. Mag-nipper na ako. So, yung pinaka-importante naman dito yung pinaka-pocket nung sa cuticle area niya. Yun yung dapat matanggal para kapag lagay tayo ng soft gel tip is mas maganda siya tignan and mas matibay siya. Dati nung unang-una ko, takot ako talaga magtanggal ng cuticle dito sa cuticle area kasi makakasugat, parang feeling ko makakasugat ako ng client tas hindi na babalik sa akin si client. So, pinag-aralan ko talaga to almost 3 months. Pinag-aralan ko siya, ang ginamit kong kamay yung sa kamay ng asawa ko. Hanggang sa natutunan ko siyang magtanggal ng cuticle. Kasi mas maganda talaga kung walang cuticle dito sa cuticle area. Mas maganda siya tignan lalo na kapag meron na siyang soft gel tip. So, ang next naman ang gagamitin ko is dehydrator. Okay lang naman na mag-skip tayo sa dehydrator. Huwag lang sa primer. Kasi primer, siya yung parang nagsosoak nung ilalagay nating base coat para mas matibay yung pagkakalapat ng soft gel tip dun sa nail plate ni client. So, ang gagamitin ko lang na base coat is etong AS kasi 6-in-1 naman siya. Tapos, ilalak ko lang din. So, every time na maglalagay tayo ng kung ano-ano dito sa nail plate ni client is kailangan nilalak din siya. Lalagyan ko na ng soft gel tip yan. So, dito, mag-move on na tayo. Lalagyan ko na siya dito ng etong jelly nude ng band. Nakalimutan ko yung number niyan. Kasi yan nilalagay ko kasi yan yung pang base niya. Kasi lalagyan ko siya ng magnetic na na parang color brown ng cat eye na color brown. Nilinisan ko lang yung pinakagilid niya para mas maganda siya tignan. So, yan ang nilagay kong cat eye. So, ang ganda na itong cat eye na to guys. So, mabilis lang siya i-magnet. Itong cat eye na ginagamit ko is siya, Born Pretty. Yan, iano ko lang. Kasi kailangan siyang, pag naayos mo na yung pagkaka-cat eye niya, ilalagay mo siya kahit mga 5 seconds sa UV para hindi siya bumalik dun sa kaninang pagkakalapat sa kanya. After nun, ikinure ko lang siya ng 60 seconds. Then, lalagyan ko siya nito na ng bole. Matte coat ng bole. Kasi gagamit tayo nito para magkukrong kasi tayo ng silver. So, yan ang ginamit ko para hindi dumikit yung chrome silver din sa sa nail plate ni client. Para mas malinis siyang tignan. So, after nyan, kinure ko siya ng 60 seconds. Then, pinunasan ko ng alcohol. Then, pagpunas ko ng alcohol, winipe ko siya ng tuyo na, na cotton pads. So, gagawa na tayo dito ng butterfly. Tsaka star. Gamit yung pang chrome na ginagamit ko. Then, magdodrawing lang ako. Gamit tong na to, brush na to.
After curing nito ng 10 seconds, yun yan, nilagyan ko na siya ng gold, ay na silver chrome. Di ba, mas maano siya, mas malinis siya tignan. So, after nyan, ko siya, lalagyan ko siya ng corn pretty dun sa gitna ng butterfly. Cat eye din ulit to. After nyan, ko siya, i-cure ko siya ng 60 seconds. Then, naglagay ako ng dalawang top coat. 2 beses sa top coat. So, eto na yung final look niya. Ang next client ko, second time niya na sa akin ngayon. So, ang nails na to is nasa 1 month and 3 weeks na. So, no lifting pa rin. So, i-remove ko lang siya. Tatanggalin ko lang tong ginawa ko. Ang maganda kasi dito, guys, wala pa rin siyang lifting. Almost magto 2 months na rin siya. So, yan. Pero alam mo na parang marupok na yung sabi mo, ito, marupok na yung extension, alam mo na parang bibigay ka. Ano na, hindi ka pwede yun. Pero alam mo kung okay pa, pwede naman. Pwede. Pero kasi nakagawa mo yung mga buwan, paano pag bibigay? Hindi man, ito mo naman ito. Pwede ba sa akin? Pwede naman. Pag nagkakabay ng dalawa naman. And after nun, yan, na tayo. Nilagyan ko siya ng magnetic na color pink. Tapos ng ang pearl na gel. So, na rin tayo dun. Gagawa na rin tayo ng half na butterfly. Then, sa kabilang white, half din na butterfly. Kasi chrome din to. So, ganyan lang ginagawa ko. After nun, kinure lang din siya ng 10 seconds kasi hindi pwede na siya ng matagal. Kasi baka hindi na kumapit yung pinaka-gold chrome niya. So, after niya, nilagyan ko siya ng gold chrome. Then, ko siya. Patanggalin ko yung excess ng chrome na gold gamit yung brush na yun. Ito naman sa kabila, ganun din. Nilagyan ko lang din siya ng color pink na glitters. Reflective glitters pala. So, ito yung final look niya. Yan. Sobrang nagandahan si client niyan. Tuwan-tuwa rin siya niyan. So, salamat sa client ko. Marami naman mga ganyan.